members na sina Senator Risa Hontiveros at Senator Kiko Pangilinan na umano'y magkahawak kamay habang naglalakad sa kainitan ng araw. Sa nasabing viral na larawan na ipinost ng isang Eric Mabini, makikita na dalawa lamang at magka-holding hands pa ang dalawang senador na tinawag pa niyang immoral, hipokrito, gahaman sa kayamanan at kapangyarihan, sinungaling at puno ng kasamaan kung anya'y may katotohanan at hindi edited ang nasabing larawan. Makailang ulit ring binash, binatikos at minura ang dalawang senador kung saan dinamay pa nito ang ilan pang mga senador na miyembro ng Partidong Liberal. Sa huling bahagi ng post ni Mabini, hinikayat pa niyang ikalat sa social media ng kapwa niya umano Duterte Marcos loyalists ang naturang larawan upang anya'y ipaalam sa buong mundo ang sinasabi niyang buktot ng mga politiko sa bansa. Samantala, isang article naman sa website na fashionpolice.com ang nagpasinungaling sa nasabing viral na larawan, kung saan ipinagdiinan ditong edited at fake ang naturang larawan. Ipinakita sa nasabing article ang dalawang orihinal na larawan na nakakrop at inedit upang palabasin na magka-holding hands sina Senator Hontiveros at Pangilinan. Makikita rin sa orihinal na larawan na kasama ng dalawang senador, sina Senators Antonio Trillanes IV at Franklin Drilon. Dahil dito, maraming mga netizen ang nagsabing malisyoso at fake news ang ipinakakalat na naturang viral picture. Bukas naman ang aming himpilan para sa magkabilang panig upang linawin ang nasabing issue. DDS International OFW, mula sa inyo kung nasaan man lupalop po kayo ng bansa na nagmamahal kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ngayon po, marami rin po ako natanggap na message ng mga ilang araw po ako. Risa Hontiveros ang gusto nilang mapakinggan na mamura po natin. Ito po ang nangyari ngayon. Risa Hontiveros, ilang araw niya po talaga sang sinasubject ko na tawagan para lang mamura. But this time, nagkaroon po tayo ng pagkakataon na matawagan na po siya at sumagot po siya at yung mga pagsagot niya, malumanay po siya nakikipag-usap sa akin. Hanggang sa minura-mura ko na po siya, and then, bago ko nyo po makukuha ang number ni Senator Risa Hontiveros, mag-ready na po kayo mga ka-DDS ng inyong mga bapel at ballpen. Ito na po ang amin naging usapan ni Senator Risa Hontiveros. Pakinggan nyo na po. Senator? Hello po, kumusta po? Kamusta na? Yan. Mabuti po, dito po ako sa session. Nag-suspend lang po ni Sunday. Putang ina mo ka, hindi ka pa napatay. Hayop ka. Nag-aaya ka pa ng EDSA 3. Tang ina ka. Ha? Hello? Tang ina ka, hindi ka... Ayun po, hanggang sa pinutulan po tayo ng line ni Senator Risa Hontiveros na nangangarap na maging senador. How many times na siyang kumandidato pero never siyang nanalo. Bagkus nanalo lang siya ngayon dahil dala siya ng PCOS machine. Ito po ang number ni Senator Risa Hontiveros. 0917-521-9472. I repeat, globe number po siya. 0917-521-9472. Ayan po ang personal globe number ni Senator Risa Hontiveros. Ngayon, kung gusto niyo po siyang tawagan, gusto niyo po siyang i-text, nasa sa inyo na po kung paano niyo ipaparating sa kanya ang inyong mensahe. Muli, doon sa nag-hack po ng Facebook account ko na isa, dahil in-report po ako, 3 days po akong hindi makakapag-post po doon. Pero, mula nung Friday po ng gabi, hindi na po ako nakakapag-post doon. Kaya po, ngayon itong ginawa ko, bagong account ko po itong Facebook. Personal ko po itong second official ko po itong account ko po. Muli, mga ka-DDS, magandang hapon po sa inyo at magandang araw sa inyong lahat. Ang EDSA ay simbolo ng tapang, paninindigan at pagkakaisa para sa demokrasya at pagbabago. Noong EDSA 1, pinatalsik natin ang isang diktador. Sa EDSA 2, nilabanan natin ang isang korap na gobyerno. Ngayon, may panibagong panganib na hinaharap ang Pilipinas.
Ito ang panganib ng extrajudicial killings, ang pagbaluktot sa kasaysayan at ang pag-atake sa dignidad ng kababaihan at sa demokrasya. To the Filipino millennials, kailangan natin ng isang bagong EDSA ngayong mapanghamong panahon. Isang EDSA na maraming forma at ekspresyon. Mapakalsada man, sa classroom, komunidad, o sa mundo ng social media. Isang EDSA na tutuparin ang mga pangako ng mga nagdaang EDSA. Ito ang bagong EDSA na dapat ninyong pamunuan. Sama-sama nating ipakita na buhay ang diwa ng EDSA at kailanman ay hindi ito maililibing nino man, di kailanman. Ngayon ang inyong EDSA, kayo ang bagong EDSA.